Hello guys! Ngayong umaga, samahan niyo ako sa pagluto ng balunggay pandesal. Una ay mayroon po tayong all-purpose flour dito. Ilagay natin yung asukal, 1/4 asukal, and 1/2 teaspoon salt, and balunggay natin. Tapos i-mix natin yan. I-mix natin. Pagkatapos na natin na mix, mayroon po tayong itlog, yes, and cooking oil, 2 tablespoon, and 1 cup of warm water. So, yung yes natin ay dry. So, lagyan natin ng kunting tubig para matunaw. So, ilagay na natin dito yung ating oil. And then, itlog. Tapos yung ating yes. Tapos yung tubig natin, unti-unti nating ilagay dito hanggang ma-mix silang lahat. At ito na yung ating dough. Pwede na. So, lagyan natin ng kunting oil yung ating kamay. Tapos, i-wrap natin dito para tapos, i-rest natin ng 30 minutes. 30 minutes. Ayan. Takpan natin ng towel, pero malinis ha. Pwede din plastic. Rest natin ng 30 minutes to 1 hour. At ito na guys, yung ating pandesal dough. Balunggay, i-punch natin para mawala yung hangin. Nilipat na natin yung ating dough. Maglagay tayo ng flour para hindi magdikit sa ating kamay. Saka yun, hatiin natin yung ating dough. So, ganyan guys, hatiin natin ng 2. At ibilog natin. At ito na, nahati-hati na. Mayroon po tayong breadcrumb. Lagay natin din dito para madali natin mapagulong-gulong yung ating pandesal. Mamaya gagawin natin yung mga maliliit. Be sure na clean yung mga area ninyo na gagawa ninyo ng pandesal. So, lagay natin dito. So, gawin natin na bilog-bilog na. Ito na yung ating balunggay pandesal. So, pwede na natin ilipat sa baking tray. So, nalipat na natin yung ating balunggay pandesal. Takpan na naman natin ulit ng towel para i-rice na naman natin ng 30 minutes. So guys, ito na after 30 minutes na ating ni-rice up yung ating balunggay pandesal. Ito na! Ready to bake. So, ready na yung ating oven. So, ilagay na natin. So, medyo malalaki ito. So, next time, gagawin na natin na medyo maliit. Kasi ngayon, lumalaki na pala. So, i-bake natin ng 15 minutes until brown. So, yan. Mag-uumpisa na ng 1. After 15 minutes, tingnan natin. So, 15 minutes na yung ating pandesal sa loob ng oven. Tingnan natin kung okay na. Medyo hindi pa okay kasi malaki. So, dagdagan natin ng 3 minutes. So, okay na ang ating pandesal. Pwede na natin kunin sa loob ng oven. Yay! So, ito na yung ating balunggay pandesal. Final product ng ating balunggay pandesal. Mainit-init pa. So, yan. Yan.
So guys, ito na yung ating balunggay pandesal para sa barakong kape. Kape, yan. Yan na yan. Oh, maaso-aso pa yan. Diba? Ang sarap. Tingnan natin. Oh. So guys, ito na yung pandesal. Mainit na pandesal sa mainit na kape. Kain na. Yan.